katampingan, may kapalit at kapantay na kaparusahan. Sapagkat kung paano mo sinisira ng kapwa mo, daratal din ng takda, may sisira din sa'yo. Sapagkat kung ano tinanim, siyang bungang aanihin. Mga mahal, kung lahat lang ng tao may takot gawin sa kanya ng kapwa niya ang kanyang ginawa, kaya huwag kang umapi ng kapwa mo at manliit ng kapwa mo, sapagkat kapag ang ama ang kumilos, higit na gagawad niya sa kanya ang marapat. Kung ang kapatid mong inapi at nadihado mo ay tunay at totoo. Ngunit kung hindi nga, hindi gagawa ng ama ng paraan, kundi lulugmok pa niya, sapagkat anong yahango sa kanya, masama siyang anak. Magpakatotoo at magpakabuti, walang taong inapi na di ama ang tanggulan at sandigan. Mga mahal, pawang katotohanan, kung may kakayahan ka bilang tao, magagawa mo lahat ng gusto mo, at ang kapwa mo walang kakayahan, kung ano lang ang kaya, siyang mananahimik at gagawin na lang kung anong kanya. Subalit ang ama, kapag kumilos siya, walang hindi may bibigay. Kaya't inapi ba kayo ng kapwa nyo? Kayo bagay kinawawa? Sa ama kayo dumaingat manambitan. Tingalain nyo ang kanyang kapangyarihan. Umasa kayo sa kanyang magagawa. At kailan may hindi niya kayo tatalikdan. Kundi kayong lahat ay haharapin niya sa inyong pakikipagtipan na matapat at makatotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, ginagawa mo ba'y tama at marapat? Ngunit sa palagay ng iyong kapwa ay hindi. Ipagpatuloy mo yan at huwag kang matangay sa salita ng iyong kapwa, sapagkat ang ama ang nakababatid ng lahat. Kaya maliwanag na pinakita kung papaano dumulog si Moises na inatasan, pinakinggan ng ama. Sapagkat siyang inatasan, siya ang pakikinggan. Buhay ba ang ama? Mga mahal, katulad din ng kaganapan ng mga Israelita, nang nahihirapan ay natuto rin pala silang magpakababa. Sa palagay nyo, nagpatuloy sila sa pagpapakababa? Gayon ang tao. Kunwari sasabihin niya, magpapakababa ako sa iyo, Diyos ko, pagalingin mo lamang ako. Palayain mo lang ako sa aking paghihirap na ito, sa aking paghihirap ng buhay, at sa pighati ng aking buhay. Nang palayain, nang makatighaw, nang makamit, ang gustong makamit, nakalimutan, ang dapat ay galang. Mga mahal, isa ka ba sa mga anak ng ama na tapat at totoo sa kanya? Na wala kang inaasahan kundi siya? Wala kang pinagtiwalaan kundi ang salita niya? Wala kang inaasang kundi ang pangako niya? Patuloy mong asahan at magtiwala ka. Hindi ka mamamatay, palalayain ka. Buhay ba ang ama? Sapagkat, paano ka pang makapangungusap na patay na? Na mapangangalandakan mong pinalaya ako ng ama, nagtiwala ako sa kanya, nanalig ako sa kanya, umasa ako sa kanya. Sa makatwid, habang may buhay ka pa at kaya mo pang ipagsigawan ang kadakilan niya sa buhay mo, gagawin niya yaon upang isa ka sa mga landakan na buhay siya. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya manalig ka, tumasa. Maging tapat ang puso mo. Isa ka sa magsusumigaw na buhay ang Diyos mong sinasamba. Ang may pandinig ay nakarinig. Nilibak ka man ang kapwa mo sa mga pinagdanan mo, subalit di nasira ang pagtitiwala mo sa Ama. Kinalagan ka sa pagkalipin at pagkakatali mo sa lahat ng dusa at naipagsumigaw mong buhay na buhay siya. Mahal na mahal ko kayo.
Tuwiran kong tinuturan, marami ang kaparaanan ng Ama para dalisayin ka. Subalit lahat ng iyon ay binibigay niya ang katatagan tulad ng nag-iinggasting ginto. Habang dinadarang niya ang ginto sa apoy, matibay niyang hinahawakan ng inggaste sapagkat ayaw niyang malaglag ito at madurog. Gayon ang Ama. Kaya kung nadarama mo siya, ang puso mo'y inaaliw niya. Pinagagalak ka, pinalalakas ka, pinatatatag ka niya sapagkat maliwalas na pag-iisip mo ang siyang natalaan niya ng mabuting mga salita niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Walang taong nagupo sa pananampalatayang matapat. Subalit, sa marupok na nilalang, marami ang bumagsak. Net karameneyanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga mahal, mula ba ng nangisilang ka sa mundong ito? Puro hirap na ang dinaanan mo, nakamit mo'y puro pagduro sa tao. Mula pagkabata mo'y di nakatighaw sa mabuti, paghihirap ng buhay ang natamo. Subalit lumalim at yumaman ka sa pananampalataya, nakamit mo ang ligaya't sigla ng puso mo. Patuloy mong gawin ito at patuloy kang sisigla hanggang makatighaw ka at magtagumpay. Masasabi mong ang sangkapalang ito'y maliit lamang, subalit nang napuno ng laman, marami ring naging pakinabang. Payak mang gawain ito, subalit kung ang may hawak ang nagpapala, maging ang kasama pagpapalaan. Sumainyo ang kapayapaan, maraming uri ang pagpapala. Subalit pakatandaan nyo, walang lingkod ang Ama na tapat at totoo, na hindi dinamitan, hindi pinakain, hindi sinadsyad, at hindi nagtagumpay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Buksan ang pangunawa nang nagmimiting makilala ka. Maramdaman, manuot, tumago sa kalooban nila ang tuwirang pagmamahal na wagas mo sa nagnanasang manahan ka at lubos na makamtan ka. Yamang ito ay narinig mo. Tuwirang ikaw nga, o aking Ama, ang siyang sa kanila aking pinakilala, noon, ngayon at magpakailanman, sa pamamagitan ng iyong espiritu, nakaugnay ko't binaba mo sa mundong ito. Net karameneyahanan, net karameneyahanan, net karameneyahanan. Sulong mga mahal ko, kung ganang kunching ang nagturan, kayo man ay may sentido ko man, at matatalino kayo. Sa hinagap man baga ng inyong pag-iisip ay dumatalyaon, mapalad ka kung nauna na ito sa isip mo bago pa narinig mo. Sapagkat ang nangusap ay nasa iyo.
Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay. Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Totoo po bang buhay ang Diyos? Tunay nga ang buhay ang Diyos. Kaya nga, umango tayo kay Juan. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ng anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay. Maliwanag kung papaano minithi ni Moises na maitaas ang Ama sa kapangyarihan niya, ang anak na ibinaba, itinaas ang Ama sa mga tao at pinakilalang lubos, sapagkat ang panahon ni Moises at panahon ng Kristo, panahon ninyo ngayon, Espiritu pa rin ang nanguna. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang nangusap kay Moises, nangusap kay Jesus, at nangungusap sa inyo, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Ang may pagkilala at totoong kilala, ang sinasamba niya, nakadama. Magandang umaga po sa pahapon na, mamaya-maya. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. Masaya po ba kayo? Parang hindi kayo masaya. Tingnan ko nga po kung totoo yung ngiti ninyo. Alam nyo, masarap na makamta ng Panginoon yung masaya ka pa. Yung nagagawa ko pang tumawa. Kaysa yung oo nga. Sasabihin ng tao, tsaka na lang ako magsisisit, magbabago pag malapit na ako mamatay. Tulad nung nakapako, nakasabay ni Kristo. Ngayon din, ipagsasama kita, Eka. Paano mo pang nalasa pang ligaya? Kung patay ka na nga bago mo tinanggap, tamang nakaroon ka nga, hindi mo pa naalala kung paano ang nabuhay ng maganda. Buhay ba nga, Ma? Tama po ba? Di ang dapat, maging matalino ka. Ngayon pa lang nabuhay ka at nasa kalayaang dapat ay palalayain pa. Hanapin mo na ang lubos. Nagagawaran mo ng iyong mabuting gawa, na makakakita ng iyong mabubuting gawa, na makaririnig ng magaganda mong salita at totoo sa kalooban mo ang pagtupad, bago ka pa mamatay. Buhay ba nga, Ma? Kaya nga't maliwanag na tinuran, ako'y sa mga buhay, hindi sa mga patay. Sa makatwid, kung buhay ang pananampalataya mo, nasa iyo ang Diyos mo. Anak ka ng Diyos mo. Kung patay ang pananalig mo at pananampalataya, hindi ka anak. Anak kanino? Ni Ulupo. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Kung magkagayon at buhay ang Ama, mababahala ka ba? Oh, halika. Oh, balik. Sige. Oh, sige, mabuhay ka. Buhay ba ang Ama? Ang mahal. Ano imposible?